Okay, thank you very much for this wonderful opportunity once again na tayo ay magkakasama virtually, magkakalayo man tayo ng distance. Salamat sa paraan na available para sa atin, yung platform na ganito sa pamamagitan po ng internet ay nagiging possible na kita-kita tayo via video. Salamat sa ating Panginoon. Tayo ay magpasimula sa ating aralin sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Patuloy po, Panginoon, na pag-iingat sa bawat isa, bawat pamilya po namin. Salamat po sa opportunity once again na kami po ay makapagbulay-bulay, makapag-aral. Hindi lamang po upang madagdagan ang aming kaalaman, kundi ang pinakadahilan ay upang ang aming buhay ay patuloy na mabago, magiging epektibo ang aming buhay para po sa aming paglilingkod sa inyong kaharian. Ang aming mga kaklase, yung iba'y nahihirapang makapasok po sa link, dalangin po namin, Panginoon, na ipahintulot po ninyo na mabigyan nyo na sila ng pagkakataon na makapasok at sila'y makasama po namin sa aming talakayan. Sa aming lahat, Panginoon, dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa na meron kami mga classmates, Lord, pour out your blessings, pour out your spirit, pour out your presence, Lord, your knowledge, your wisdom ay kailangan po namin. Thank you, Holy Spirit, for guiding and teaching us. Tinitiwala po namin ang aming pag-aaral. Kayo po ang maluwalhati. Kayo po ang mapapurihan. Ama, sa inyo ang lahat ng bagay, lahat ng pasasalamat sa iyo namin ibinibigay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay, pagkikipisan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Once again, welcome back sa ating klase. Napakabilis po ang panahon. Ilang tulog na lang po ay kalahating taon na. June na po ang naghihintay na darating po para sa atin. Talaga naman, meron po akong kachat, sabi niya, napakabilis po ang pag-ikot ng panahon at natawa ko yung sinabi niya na hindi na talaga mapigilan ang pagtanda. Tama naman po, hindi talaga mapipigilan ang pagtanda. Pero tandaan natin, ang pagtanda po ay nasa edad lamang. Pero po, isip, puso, ito naman po ay pinapalago po ng ating Panginoon. Kaya tanggapin natin ang realidad at ang katotohanan na hindi natin may tatanggi na katulad po ng nasasabi sa banal na kasulatan na tayo ay galing sa alabok, babalik din tayo sa alabok. As sinasabi din sa banal na kasulatan sa Psalm 90 verse 10, na noong isulat ito ni Haring David na ang sabi niya na ang buhay ng tao ay 70 years. 70 years. At kung meron mga dagdag at kung mabubuhay ang tao beyond that, ang sabi, by virtue of strength, sabi niya, by virtue of strength, pero maraming mga alalahanin. Tama po, maraming alalahanin. Kaya mga kapatid, let's just enjoy our Christianity. Let's enjoy life. Let's enjoy our ministries. Para sa ganun po ay magpapatuloy ang ating kaangay contribution sa kingdom building, contribution po natin sa national transformation. Bago po ako magpatuloy, isang gabi po ay kausap ko po ang isang kaklase ninyo, si Ate Merlin. At hindi maiwasan po na mapagkwentuhan ang mga bagay-bagay sa buhay. At isang napagkwentuhan po namin ay yung pagtanda. Pagtanda. Na sa ayaw natin at gusto, hindi natin mapigilan na tayo ay tumatanda. Nadadagdagan ng ating edad. Ang ating lakas ay dahan-dahan na humihina. Alam po natin po yan.
At ang sabi ko, alam mo ate, meron akong inihahanda na aking ituturo at ito ay maaring isang gabi, Philippine time o Manila time, isang gabi. Sabi ko na pagtuturo via Zoom o via Microsoft Teams. At sabi ko, inihahanda ko yung aking lesson. At ang lesson, ang title ay Paghahanda sa Pagtanda. Paghahanda sa Pagtanda. Dahil sa ayaw natin at gusto po, tatanda po tayong lahat. At nung nagkukwentuhan kami, tinatanong ko sa kanya, sa ating pagtanda, kumusta? Halimbawa, ikaw ay may mga anak, kumusta sa pagtanda mo? At kung merong kang kayamanan na iiwan, kumusta yung mga kayamanang iiwan mo? Ito ba ay inyo nang napag-usapan na pamilya, na mapaghati-hatian, halimbawa na meron silang mamanahin? O ikaw ay may pamilya, pero yung pera mo nasa bangko at nakapangalan lang sa iyo? At kung ikaw ay kukunin ng ating Panginoon, sino ang pwedeng mag-withdraw sa kanila? Nakapangalan sa iyo. O dili kaya ikaw ay may pamilya ka, pero ang iyong savings, ang iyong kayamanan, ang iyong pera ay nasa bangko, sa iyo lang nakapangalan. Nagkaroon ng emergency case, itinakbo ka sa hospital. Sino sa mga anak mo ang gagastos halimbawa? Pero alam nila na may pera ka. Sino ang pwedeng makapag-withdraw sa bangko? Because you are in an emergency situation. Papaano? O dili kaya ikaw ay may asawa pero walang anak. Sabi ko katulad sa amin ni Pastora, wala kaming tunay na anak. Papaano yung halimbawa kunting maiiwan namin na savings? Papaano itong bahay na naipundar namin? Sino ang magmamana halimbawa gagamit pag nawala na kami? Yun yung mga bagay. At kung halimbawa, ikaw ay tumanda na binata, tumanda ka na dalaga, yan, tumandang binata, tumandang dalaga. Kumusta sa pagtanda mo? Sino ang tutulong sa iyo? Wala kang mga anak. Halimbawa may pera ka, may pension ka, dahil nagtrabaho ka ng mahabang panahon, may pension ka, meron kang bank account. Ang tanong, kanino nakapangalan yung bank account mo? At ito na yung dalawang bagay. In cases of emergency, sino ang tutulong sa iyo? Wala kang asawa, wala kang anak. In case of emergency, sino magbabayad sa iyo sa hospital? Alam niyo, minsan sa hospital ay mag-advance ka muna bago ka nila tanggapin sa hospital. Yung pera mo nasa bangko, nasa emergency ka. Sino ngayon ang pwedeng makapag-withdraw sa pera mo? Yun po ay mga katotohanan, realidad sa buhay. Halimbawa po, kayo ay meron ng memorial lot. Lote, meron kang memorial lot dahil matandang dalaga ka, matandang binata ka, oo may memorial lot ka. Ang tanong, sino ang nakakaalam sa mga papeles at dokumento ng iyong memorial lot? At kung sakaling mamamatay ka, papaano nila ngayon i-claim yung memorial lot mo na hindi naman nila alam kung saan, hindi naman nila alam kung bayad na, at kung bayad na, anong pruweba na meron ka ng tinatawag na full payment? O dili kaya ay meron ka ng memorial service, halimbawa may St. Peter ka, matandang dalaga, matandang binata ka. Ang tanong, sinong nakakaalam na may St. Peter ka? Sinong nakakaalam kung nasaan yung dokumento mo? Sino ang pwedeng pumunta sa opisina ng St. Peter at sasabihin patay ka na, kinuha ka na ni Lord? At sino ang may karapatan ngayon na mag-claim doon sa memorial service mo? At kung sakali matandang dalaga at matandang binata tayo at namatay tayo, may kunti kang naiwan na pera mo sa bangko, sino ang pwedeng kumuha kung nakapangalan naman sa iyo? Alam niyo mga kapatid, these are realities in life.
Ito ay mga katotohanan na hindi po natin maitatanggi, na hindi po natin ito maiiwasan. At nung nagkukwentuhan kami na Ate Marlene, sabi ko, alam mo ate, nung medyo bata-bata pa ako, naisip ko na yan, na hindi ko iiwan si Pastora, naiiyak siya, naiiwan ko siya na wala siyang panggastos, iiwan ko siya na siya'y malungkot dahil maghahagilap siya ng pera kung saan niya ako ililibing, maghahagilap siya ng pera kung paano ang aking kabaong, maghahagilap siya ng paraan kung ano ang kanyang gagastusin pag wala na ako. Sabi ko, ate, na-i-prepare ko na yan nung medyo bata-bata pa ako. Kaya sabi ko si Pastora, wala siyang problema sa memorial service dahil bayad ko na ang St. Peter ko. Wala siyang problema sa kabaong ko dahil bayad ko na. Walang problema sa lute na doon ako ililibing sapagkat bayad ko na. At kung sakaling ako'y mamamatay, sabi ko, meron akong life insurance na siya ang aking tinatawag na makikinabang doon sa aking life insurance. Beneficiary ko siya. At ako ay kabilang sa 3 kooperatiba. 3 kooperatiba ang aking kinabibilangan. Hampisi sa Bulacan, San Jose Multipurpose Cooperative, at ang itinatayo, pinapasimulan ng aming organisasyon na Kabisig Credit Cooperative. May 3 kooperatiba na diyan ako kabilang. Kaya sabi ko, yung damayan ng 3 kooperatibang ito, ang recipient din ay ang misis ko. Naipaghanda ko na kung anong mangyari sa akin. Kung ako'y kukunin ng Panginoon dahil sa aking karamdaman, may kalungkutan na mararanasan si Pastora, pero hindi siya mamumroblema sa lupa, kabaong, at pagpapasimulan niya na maiiwan dahil meron akong life insurance. Ang nakalagay nga po sa policy ng insurance ko po, pag ako ay kunin ng kamatayan ng yung accident, yung aking insurance po ay magdodoble. Yung halimbawa po, yung 500,000 na insurance ko, mamatay ako halimbawa ng aksidente, magiging 1,000,000 po yung makukuha po ni Pastora. Kung sakali, halimbawa lang po yun, pero hindi ko naman po idinadalangin na ganun. Kaya mga kapatid, paghahanda sa pagtanda. At several months ago ay iniisip-isip ko na yun dahil nga sa kalagayan ko. Sabi ko, dapat talaga maghanda sa pagtanda. At baka hindi na rin abutan ng pagtanda dahil sa ating mga kalagayang medikal. Sa inyo na aming mga kaklase at aking mga kaklase, abangan ninyo, aking sasabihin sa inyo kapag ready na dahil inisip ko, loobin ng Panginoon somewhere in July or August ko tatalakayin. Maring isang gabi dahil I'll be discussing some biblical principles. Ano bang itinuturo naman na kasulatan ng paghahanda sa pagtanda natin? What are the possible steps to take para sa ating pagtanda? At ano yung mga practical na actions na dapat natin gawin para sa paghahanda sa pagtanda? Abangan po ninyo. At ito po ay aking ginagawa, yung aking lesson patungkol po diyan. At ako'y naniniwala po na ito ay maging malaking pagpapala sa ating lahat para may handa po natin ang ating buhay. At kung sakaling may pamilya ka, may handa mo yung mga miyembro mo sa pamilya mo. At kung kayo walang asawa o walang anak, ay may handa mong asawa mo o yung mga pamangkin mo. At kung kayo ay walang asawa, ay may handa mo ang mga pamangkin mo. Kaya sinasabi ko ay Ate Marlene, napakahalaga na maging mabuti ka sa iyong mga anak. Napakahalaga na maging mabuti ka sa iyong mga pamangkin. Napakahalaga na maging mabuti ka sa iyong mga apo. Dahil sila ang aalalay sa iyo sa iyong pagtanda. Ang mahirap po, ano po ang mahirap? Ngayon, masungit tayo sa kanila. Hindi tayo tumutulong sa kanila. Hindi man lang natin sila maabutan. Pag tayo ay kinuha, maaring ang bulong pa nga, mabuti sa iyo. Yun ang mangyayari. Kaya maging mabuti tayo sa ating kapwa na silang aalalay sa atin just in case na may mangyari sa ating pagtanda. Purihin ang ating Panginoon. Tayo ngayon ay darako na sa ating aralin ngayong hapon. I'm looking forward and I'm sure na
inyong na-download at na-print ang ating lesson for today. So nandito pa rin tayo sa overall na ating subject matter patungkol po the life of a leader, ang buhay ng isang tagapanguna, ang buhay ng isang tagapaglingkod. And so today, ang nais kong pag-usapan po natin ay the leader and his intimacy with God. Nung unang Tuesday, panag-aralan natin ay the leader and his God. At doon po sa Psalm 23 ay nakita natin yung iba't ibang mga pangalan kung sino ang Diyos sa atin based on Psalm 23. Doon sa Psalm 23 ay nakita natin na talagang napakayaman pala ang Psalm 23. Akala lang natin ay nire-recite natin yung the Lord is my shepherd, I shall not want. Yung sinasabi natin, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Sino-shortcut ko na. And then yung verse 6, yung sinasabi natin na, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kala natin ganun lang. Akala ko ganun lang. Nung nagre-research na po ako, may mas malalim pala na matututunan po natin na lesson doon sa awit ni Haring David. And of course, in the last lesson po, pinag-usapan po natin yung the leader and his spiritual passion. Yung kanyang pagiging mainit sa Panginoon. Yung kanyang buhay na talagang on fire sa Panginoon. Na talagang makikita mo, mararamdaman mo na talaga naman pong puspos siya sa paglilingkod, mainit siya sa paglilingkod, hindi niya napapabayaan yung kanyang spiritual life sa kanyang paglilingkod. At nakita po natin doon po na paano natin i-revive ang ating spiritual passion. So, nag-set tayo ng ilang pointers kung paano natin na ibabalik ang ating init sa paglilingkod kapag dumarating man na magkakaroon tayo ng spiritual erosion o dili kaya ay manlalamig tayo, manghihina tayo, at unti-unting nalalayo tayo doon sa focus na dapat tayong manatili. And today, nais kong pag-usapan po natin the leader and his intimacy with God. Ang isang tagapanguna at ang kanyang pagiging malapit sa Panginoong Diyos. Yung kanyang pagiging malapit sa Panginoon. Ito ay napakahalaga din na topic para sa atin para lalo tayo magiging epektibo na mga lingkod ng ating Panginoon, magiging epektibo tayo na mga mangangaral ng salita ng Diyos. And I'd like to start with a quotation from Jonathan Edwards. Jonathan Edwards sa kanyang libro, Man, Naturally God's Enemies. Ito ang kanyang sinabi, and I'd like to quote, Men in general will own that they are sinners. Men in general will own that they are sinners. There are few, if any, whose consciences are so blinded as not to sense that they have been guilty of. May dot ng tatlo, ibig sabihin may kadugtong na sentence, guilty of mistakes, guilty of sins, guilty of wickedness, guilty of unfaithfulness, etc., etc. They will own that they do not love God. Tingnan niyo po they will own that they do not love God so much as they should, that they are not so thankful as they ought to be for mercies, and that in many things they fail. And I quote, Jonathan Edwards. Talagang ang tao ay sadyang mahirap unawain. Ngayon nakangiti, maya bukas malungkot umiiyak. Ngayon nakataas ang kanyang mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon, bukas makalawa, hindi mo makita ang bibig niya na binubuksan para magpuri sa ating Panginoon. Ngayon ay kitang-kita mo sa pagsamba ay talagang tudo palakpak, tudo lundag, tulo talaga ang luha sa kaawit, tudo sigaw,
tulo ang pawis sa pagsamba. Pero bukas makalawa sa susunod na linggo ay para siyang tuod na nakatayo lamang sa isang lugar sa pananambahan. Yan ang katotohanan at ang realidad sa buhay. Sabi nga ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 hanggang 10, na sa lahat ng pangyayari ay merong takdang panahon. May panahon na may panganak, may panahon na mamamatay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. May panahon na magkakasama kayo, pero may panahon na magkakalayo kayo. May panahon na kayo ay tumatawa, may panahon na kayo ay umiiyak. May panahon na kayo ay masaya, may panahon na kayo ay malungkot. Napakaganda ang pagkakamada ni Haring Solomon sa kanyang isinulat. At ang kanyang conclusion sa verse 11, ang sabi niya doon, na sa takdang panahon ng Panginoong Diyos ay ginagawa niya ang mga bagay na magaganda. In His time, He makes all things beautiful. In His time, He makes all things beautiful. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Kaya yan ay naisulat, mga kapatid, grabe, several hundred years ago, isinulat na ni Haring Solomon sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu, at hanggang ngayon, yang mga salitang yan, yang mga nakasulat na yan na ating nababasa, ay totoo pa rin na nangyayari sa buhay ng tao, siya man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Kaya tama din itong ine-echo ni Jonathan Edwards, na may mga pagkakataon na meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga hindi magagandang bahagi sa buhay na hindi natin inaamin. Hindi natin inaamin. At ito, kung bibigyan natin ng application, may mga pagkakataon na tayo nagkukumustahan. Kinukumusta natin pag tayo magkita-kita. Halimbawa, ikaw ay namamasyal sa isang supermarket. Hindi mo akalain naroon din, namamalingke rin, grocery. Masyal ka sa isang department store, sa mall. Di mo akalain magkakasalubong kayo sa mga hallways. Pag kinumusta mo, kumusta po kayo? Madalas na sagot ng Pilipino, okay lang po. Pero ang katotohanan, sa kabila na may mga salitang lumabas sa bibig na okay lang po, pero hindi natin alam sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kanyang isip, meron siyang dala-dalang mabigat na problema. Sa kanyang isip at sa kanyang puso, hindi maayos ang kanyang spiritual life. Malayo siya sa Panginoon. Nagkakaroon siya ng spiritual erosion na unti-unti siyang nalalayo sa ating Panginoon. Unti-unting bumabagsak ang kanyang spirituality. Kaya nga napakahalaga na yung pangalawang lesson natin na nakaraan ay yung buhay ng isang leader at kung paano niya pinapanatili yung spiritual passion niya. Yung spiritual passion, yung pagiging mainit sa Panginoon. Dahil kapag nananatili ang init natin, napapalapit tayo lalo sa Panginoon. At pwede nating pabalik ta rin. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay malapit sa Diyos, pag malapit ka sa Diyos, pag malapit tayo sa Diyos, tayo po ay magiging mainit sa ating Panginoon. Yung passion natin sa Panginoon ay maayos. Babalik na rin natin. Kapag ikaw ay matinding spiritual passion mo, mainit ka sa Panginoon, tiyak at tiyak, malapit ka sa Diyos. Dahil ang pinagmumulan ng iyong init sa paglilingkod, ang pinagmumulan ng iyong lakas sa paglilingkod ay walang iba kundi sa Panginoon. We draw our spiritual strength from God. We strengthen our spiritual passion because of our God. And the more we are close into the presence of God, the more we are strong.
the more we are spiritually strong, the more we are closer, the more we are intimate with God, the more we are near to God, the more na naaalagaan yung spiritual passion natin. Yung init sa paglilingkod ay lalong nadarama at nagraradiate sa ating katawan, sa ating buhay, yung init at nararamdaman ng mga kapatid natin na nasa ating paligid. Sa inyo po't gusto, ramdam na mga kapatiran kung ikaw ay mainit o hindi. Nakikita at mapapansin nila kung ikaw ay maayos o hindi. Yun palang halimbawa, behavior mo, yung pananamit mo, yung pananalita mo, mararamdaman nila if you are spiritually okay o hindi. Mararamdaman nila. Alam niyo po, mararamdaman din natin kung ang isang kapatid o isang kamanggagawa natin ay siya ay intimate, malapit siya sa Diyos, kahit lang sa pananalita niya, nagkukwentuhan kayo, ang sarap makinig sa kanya may kinukwento, ang sarap na makinig sa mga kanyang mga lesson na natututunan sa ating Panginoon. These are some signs na ang kapatid natin na yan ay meron siyang intimacy with God. Yung pananalita, halimbawa ang pananalita na nagsasabing lingkod ng Panginoon ay mga makasanlibutan, mga kwento makasanlibutan. Ang mga kwento ay panunod ng sine. Ang mga kwento ay puro outing. Ang mga kwento ay puro swimming. Ang mga kwento puro kainan. Bihira mong marinig sa kanya yung mga spiritual na bagay. Minsan yan ay mga tanda na ang kausap mo na nagsasabing lingkod ng Panginoon, maaring unti-unti na siyang lumalayo sa Diyos. His intimacy with God ay unti-unting nagwe-wane, unti-unti itong nanghihina, unti-unti itong nanlalamig, bagamat maaring hindi niya maamin sa iyo, na katulad ng sinabi ni Jonathan Edwards, hindi niya maamin sa iyo na yung kanyang intimacy with God ay malayo. Hindi niya maaamin, pero yung pananalita, yung kilos, pananamit, priority niya sa buhay, na imbes ang priority niya ang Panginoon, imbes ang priority niya yung pagsamba, ang priority mamasyal, ang priority mag-shopping, ang priority mga kaibigan, ang priority mga kaklase, ang priority ay trabaho. Diyan mo makikita that something is wrong in his intimacy with God. Dalangin ko mga kapatid na sa pamamagitan po ng lesson na ito ay atin ding ma-evaluate, ma-assess ang ating sarili. Kumusta ang ating sarili? Are we intimate sa Panginoon o are we far sa Panginoon? Ang nakakaalam lang ay walang iba kundi kayo. Dahil kayo po ang nakakaalam sa sitwasyon ng inyong mga buhay. Kayo lang ang nakakaalam kung kayo ay kinumusta at nagsabi kayo, kayo lang ang nakakaalam kung yung sagot nyo sa nangumusta sa inyo ay totoo sa inyong kalagayan o yan ay pagtatakip sa inyong kalagayan dahil ayaw lang ninyo, halimbawa, na malaman nila na something is wrong with your intimacy with God. Mga kasama, mga kapatid, it is my prayer bilang mga lingkod ng ating Panginoon na manatili nawa na tayo ay malapit sa presensya ng ating Panginoon. Merong isang Indian woman na pastora. Minsan, napanood ko yung kanyang video. At ang sabi itong Indian na pastora, ang sabi niya, God is more interested in habitation rather than visitation. And I quote. Ulitin ko yung sinabi ng isang Indian woman na pastor. Sabi niya, God is more interested in habitation than visitation. Let me just explain in my own understanding doon sa statement na yan. Nang ibig sabihin na mas nagagalak ang Panginoon kung ang presensya niya ay talagang nananatili sa ating buhay.
na pwede kong i-interpret na masaya ang Panginoon kapag malapit tayo sa Kanya. Di ba mga kapatid, lalo na tayong mga pastor, may mga time na sa mga prayer meetings, may mga time pag tayo ay nag-uusap ay sinasabi natin, mga kapatid, ipag-pray po natin for God's visitation this coming Sunday. Ipag-pray natin for the Holy Spirit's visitation sa youth camp. Ipag-pray natin na bisitahin tayo ng Diyos sa ating leaders convention. Meron tayong mga nasasabing ganyan at maaaring naririnig natin sa ating mga pastor, mga kapatid, nasahin natin ang visitation ng Holy Spirit sa atin. Mga kapatid, nasahin natin ang visitation ng Diyos sa ating mga pagsamba. The question is, masama ba yon yung salitang yun o hindi? And the answer is, nothing is wrong with that statement. Pero kung i-analyze mo, alin ang mas maganda? We experience the habitation of God sa buhay natin or just i-enjoy natin yung visitation of God? And if you will ask me what will be my answer, ang sagot ko, I would be more happy to experience the habitation of God in my life. Dahil kapag ang Diyos ay alam kong nananahan sa akin, I don't need to pray na sabihin, Lord visit me, Lord visit me. Bakit? Alam ko nandyan siya. Alam kong malapit ako sa Kanya. At alam ko malapit ang Diyos sa atin. Na pwede nating ideklara yung katulad ng sinasabi ng Panginoon nung siya ay bago umalis at nagpapaalam sa Kanyang mga disipulo nang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will ask the Father to give you another comforter. Sa Greek ay yung parakletos. Comforter, sa Greek word niya parakletos. The one that will be alongside with you. Kasama mo. So kung i-direct natin yung statement ni Jesus, ang sabi niya sa mga disipulo, I pray to the Father that the Father will send someone that will go along with you, side by side with you. Yan yung literal na translation niya. Pero ang ginamit kasi ay, I will ask the Father to send you another comforter. Technical term, comforter. So isa sa pangalan ng Holy Spirit ay comforter, isa sa kanyang ministry is to comfort us. Ano ha? Comfort us. Ano po? So, nandyan ang Holy Spirit na kasama natin. So kung i-claim natin ang mga salitang yan, ang ibig sabihin, ang Panginoon ay naririyan sa atin. At maging conscious tayo dapat na dapat ang presensya ng Panginoon ay naririyan. Maging conscious tayo palagi na dapat maging malapit tayo sa presensya ng Diyos na siya'y naririyan. At wala tayong problema sa sinasabi nating visitation, visitation, visitation. Dahil maaring mangyayari din yung visitation for Sunday, maaring may visitation sa youth camp, maaring may visitation sa mga leaders conferences, maaring may mga visitation sa mga national leadership natin sa ating organisasyon. Bakit? Dahil alam ng Diyos na may kanyang mga anak, meron siyang mga anak na unti-unting nalalayo sa Diyos. Dahil alam ng Diyos na meron siyang mga manggagawa na unti-unting nalalayo, kaya kinakailangan ng visitation. Palakasin sila, patatakin sila, kausapin sila, puspusin sila para maibalik ang pagiging malapit nila sa Panginoon at sa presensya ng ating Diyos. Mga kapatid, that is my prayer for all of you na naririto. Now, itong intimacy with God ay magkakaiba ang definition at magkakaiba ng demonstration sa lalaki at saka sa babae. Kahit inilagay ko po dyan, there is a tension points between God and man. At yung man na tinutukoy ko dito ay man in general na hindi lang lalaki. Man in general, in its context sa Bible, na tayo, lalaki ka man o babae, ang tawag sa iyo ay you are a man. Man. In general. Ano ha? In general. So tingnan natin, ano yung tension na ito between God
and man na ito ay nakakaapekto sa intimacy natin with our God. Makikita natin yan. Now, in short mga kapatid, nung panahon ni Adan at Eva, yung intimacy nila with God, balik tayo kagad doon sa panahon ni Adan at Eva, dahil yan ay isang napakagandang larawan ng intimacy between God and man, between God and Adam and Eve, pero sa isang salita, between God and man. Na, di ba, nababasa natin sa Old Testament, lalo na sa Genesis, na mayroong regular na panahon na nakikipag-usap ang Diyos sa kay Adan at saka sa kay Eva. Pero nung sila ay nagkasala, they failed God dahil yung utos ng Panginoon na huwag niyong kainin yung bunga ng puno na nasa hardin. Dahil sa oras na pag kinain niyo yun, kayo ay mamamatay. At yan nga po ang nangyari. Imbis na sundin nila, it was the other way around. So nagkasala, nagkamali sila. There was a transgression. Dahil pag sinabi nating sin, S-I-N, ang general definition ng Bible ng sin. Pag sinabi kong general definition ng sin, pag sinabi kong ganun, ibig sabihin, meron pang specifics. Meron pang specifics. Ito'y general definition lang. Dahil meron tinatawag na wickedness. At yung wickedness ay sin. Meron tinatawag na transgressions at yan din ay sin. Pero in general, yung salitang sin, ang ibig sabihin yan sa Hebrew, missing the mark. Missing the mark. For example, sa iyong harapan ay merong guhit na diretso. Guhit na diretso. At sinabi sa iyo, naglalaro kayo, dito lang kayo dadaan dito lang sa guhit. Huwag kayong pupunta sa kanan, huwag kayong pupunta sa kaliwa. Dito lang kayo sa guhit, aapak. Na yan na, nag-start na nilaro. Nandun yung mga nagpapalaro. Inuobserbahan nila kayo kung kayo ba'y sumusunod sa mga rules of the game. Eto na, nagpasimula na, excited kayo. Ayan na. Dumating na yung punto na yung isa sa kagusto niya mabilis na maglakad doon. Iba nang nilalakaran niya, napunta na ng kunti sa kanan o napunta yung iba sa parteng kaliwa. Hindi na nila na tinamaan yung linya. At yon, pag natapos sabihin niyo man nagpapalaro, yung team A, tatlo sa inyo ang napunta sa kanan na hindi na naapakan yung guhit. Kayo na team number 3, team C, 5 sa inyo, hindi umapak doon sa guhit. They missed the mark. Biblically, ang ibig sabihin niyan, once you miss the command, ang tawag doon in general ay S-I-N, sin. Now, yung sinful nature natin causes us 3 things. Number one, ang kasalanan, number 1, sin, yung nagagawa natin, keep a distance from God. That sin or that sinful nature, it keeps a distance from God. Inilalayo tayo sa Diyos. Inilalayo tayo sa Diyos ang kasalanan. In the case of Adam and Eve, nung sila'y nagkasala, nagtago sila. Sin makes us away from God. Sin makes us away from the presence of God. Sin and the sinful nature natin bilang tao keeps a distance from God. Kaya tayo nalayo. Tayo ay nalayo. Kaya kung babasahin nyo ang sulat ng Apostol Pablo sa Book of Romans, chapter 1, chapter 2, chapter 3, na ine-explain niya na kung papaano ang tao ay nagkasala, na yung sabi nga niya na we are all sinners. No
one righteous, no not one. We went on our own way, sinasabi ng Apostol Pablo. In other words, we went away from God. Why? Because of sin, because of the sinful nature. Kaya ang tendency sa tao, siya ay nagtatago. Simpleng ilustrasyon. Simpleng ilustrasyon. Mabuti nga po ay napansin ko, ewan ko lang kung hindi ko lang namamalayan. Pero napapansin ko, parang wala na ako gaanong nakikita mga Bombay na nagpapautang at naniningil. Kasi several years ago, lalo na before pandemic, sandali lang yung English ko, before pandemic, ano ba yan? Pandemic. Biro lang po. Before the pandemic, kikita ko daming mga Bombay, nakamotor, bla bla bla. Nagpapautang, naniningil. Mabuti, sa tingin ko ngayon po ay parang nabawasan sila. Ito, tinan yung tao. Kapag mayroong Bombay na maningil, kikita na nakamotor. Ewan ko kung experience ninyo. Pero ako po hindi ko naging experience dahil hindi ko po ito naranasan. Ano po? Hindi ko naranasan. Anong ibig ko sabihin? Hindi ko po naranasan na umutang. Ha? Hindi ko naranasan umutang. Kung meron man akong utang, nangungutang po ako sa bangko. Sa bangko. Doon ako umuutang. Ano po? Pasensya na po kayo, ay pinatay ko muna po yung aking video kasi medyo tapatan. Nangangawit lang po yung puwit ko ng kauupo. Po. Nangawit lang yung puwit ko. Kaya pinatay ko muna yung yung camera ng aking cellphone. At medyo naglalakad-lakad lang po ako dito. Ayaw ko lang po na makita niyo naglalakad-lakad po ako dito. Nag-stretching po ako. Napagod po yung aking puwit sa kauupo. Praise God. O, sige, tuloy po tayo. Tuloy. O, yan. Una naman po ako. Isa na po kayo. Ano po? Illustration. Di ba, mga kapatid? Alam mo na mayroong magbabayad. Alam mo na mayroong Bombay na darating. Di ba minsan in advance, sinasabihan natin yung anak natin, anak, pag may dumating na mga Bombay na maningil, sabi mo wala ako. Sabi mo wala ako. Ngayon, yan na. Tumatok na si Mr. Bombay. Bumungad yung anak mong sinabihan mo. Anong sasabihin niya sa Bombay? Sabi ng nanay ko po, wala daw po siya. Yan. Sabi ng nanay ko po, wala daw po siya. Kumbaga, booking. Booking, yung statement. Anong ibig sabihin yan? Nagtatago tayo sa pinagkautangan natin. Hindi natin maharap si Mr. Bombay. Nagtatago tayo. Sinful nature po yun. Sinful nature. Medyo nagtatagulan na at ang dami kong nababasa sa Facebook. Babasa ko katulad halimbawa. Sabi mga kaibigan ko dyan sa Northern Luzon, yung mga Ilocanong kaibigan ko. Sabi niya, sinasabi nila na mamaya, pupunta kami sa may bukid at maghahanap kami ng mga palaka. Palaka. Kasi dyan sa Ilocos, mahilig din ng palaka. Yung palakang bukid ba? Yung ano. Pero may mga kaibigan ako mga pastor dyan sa Bigan, sa Ilocos Sur. Kahit yung mga palaka na ordinaryo dyan, na nasa mga balon, mga tawag namin sa amin ay tukak, pag-ok, pag-gok, tukak, pag-gok, parang something like that. Kinakain nila. Meron akong kaibigan dyan sa Vigan na pastor. One time, nandun ako sa Vigan, kasama ko ang Theology University. Mga professors din nagturo kami.
So naiwan pa ako dahil I was invited to speak to a church sa Sunday sa Magsingal, Ilocos Sur. So nag-stay pa ako ng isang gabi sa hotel dahil bumalik na sina Dr. Sosito dito sa Manila. Sabi ng kaibigan kong pastor, diyan tayo mag-breakfast, Bishop, sa hotel. Magdadala kami ng palaka. Ang bihira, pumunta sila dun sa hotel. Doon kami kumain sa kwarto ko. Grabe ang dala nila. Yun nga, yung palaka na mga malalaking tiyan. Yun yung dala nila. Inadobo po nila, hindi binalatan. Yun na mismo. Ha? Na-imagine nyo siguro, yun na mismo yung mga palaka na nakikita nyo dyan sa tabi ko. Yun na mismo kasi pag tag-ulan, marami sila. Marami. Yung kaibigan kong pastor, mahilig pa lang ganun. Sabi ko, inyo na lang yan. Okay na sa akin dito sa libreng breakfast sa hotel na 2 pirasong longganisa, 1 itlog at kamatis, okay na sa akin. Sarap na sarap sila dahil kasama niyo associate pastor niya. Sarap na sarap sila. Pero ako, sabi ko, inyo na lang yan. Hindi pa. Hindi pa ako nakakain ng ganun at ayaw kong tikman. Pero may mga kaibigan ako na may Ilocano, sinasabi nila na pupunta daw sila sa bukid at mag-iilaw sila ng mga palaka. At ito mga biro nila na ipinupos nila sa Facebook. Sana makahuli kami ng mga manok. Yung sasabihin niya pupunta sa bukid, mag-iilaw sila ng mga palaka, pero ang konklusyon, sana makahuli kami ng mga manok. Na mga biro, nang ibig nila sabihin, ano kayo, magnakaw na lang ng manok. Kaysa magpapakahirap na mag-ilaw, maghanap ng mga palaka. Sinful nature. Ang gagawin niya sa atin, ang kasalanan, ilalayo niya tayo sa Diyos. And because of that, may tension kasi between God and man. May tension. Alam natin bilang tao, we are sinful. Alam natin we have done wrong against God. Alam natin na talagang eto tayo. Kaya nga tayo mga lingkod na ng Panginoon, kahit na mga pastors na tayo, statement natin katulad ganito, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Pero let me say, my brothers and sisters, my fellow ministers, stop this kind of statement. Hindi ako karapat-dapat. Alam na natin na hindi tayo karapat-dapat. Huwag mo nang i-magnify na hindi ka karapat-dapat. Because of mercy and because of grace, naging karapat-dapat ka. Yung sinasabi ng Apostol Pablo sa Book of Romans, because of grace, because of the righteousness of Jesus Christ, naging karapat-dapat ka na. Hindi dahilan sa mabuti ka, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahilan sa masunurin ka. It's all because of the imputed righteousness of Jesus that you became righteous. I am righteous before God. Legally speaking, my legal standing before God is that I am righteous, as if I've never sinned because of the imputed righteousness of Jesus Christ on me. Kaya po, tama na yung ating drama minsan na di ako karapat-dapat, ganito ako, ganito. Bibigyan ka ng ministry, di ako karapat-dapat. Papupuntahin ka doon na ikaw mangaral, di ako karapat-dapat. Alam niyo po, imbis na iangat natin ang ating sarili as servants of the Lord and as servants of the King, ang nangyayari po ay nagkakaroon tayo ng pity sa ating sarili. Kaya lalo, hindi tayo makaangat-angat. Hindi tayo makaangat-angat. Bakit? Kasi negative ang mga statements natin. Alam na natin yan, that there is tension between God and us. Alam na natin yan. Nire-review ko lang sa inyo, ito para makita lang po ninyo na bakit may pagkakataon na pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos. Ang pakiramdam mo, kahit na 2 taas kamay, pakiramdam mo ay hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Ang pakiramdam mo, lumayo ang Diyos sa iyo. But listen to me please, let me correct that also. Never nalalayuan ka ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Tayo ang lumalayo. Tayo ang umaalis sa presensya ng ating Panginoon. Never na ang Diyos ang lumalayo sa atin. Because He knows na hindi natin pwedeng mailapit ang ating sarili by our own. Dahil alam niya kung sino tayo. Kaya ang Diyos mismo nagsabi, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Tayo ang lumalayo. Tayo ang umaalis. Tayo ang hindi nagiging maganda. But God is constantly watching us. God is always there, waiting for us na tayo ay magbalik at lumapit muli sa Kanya. So yung tension na ito, because of sin, ang una nagagawa ng sin, it keeps a distance from God. Number 2, because of sin, ang nagagawa pa niya, kaya may tension, disobey God.
sin and the sinful nature, anong ginagawa niya sa tao? Disobey God. We disobey God. Yun yung isa sa mga nangyayari kapag tayo po ay talagang nagkakasala. So, kahit pastor na tayo, may pagkakataon na ito yung gusto natin. Ito yung gusto ko. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Meron akong short devotion sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, na sinabi ko doon, kung maalala ng mga pastors, leaders namin na dito, na maaari yung mga plano natin, hindi ito talaga ang plano ng Panginoon Diyos. Pero ipinipilit natin because meron tayong motibo. Meron tayong intention kung bakit gusto natin ang bagay na yaon. Pero mga kapatid, hayaan natin na ang nais ng Panginoon ang siyang mangyari. So there's tension. And because of sin, nilalayo tayo sa Diyos. Pangalawa, natututo tayong we disobey God. Pangatlo, na nangyayari mga kapatid, na bunga ng sinful nature, withhold our affections from God. We withhold our affections from God. Kaya tuloy, hindi natin maramdaman sa puso't isip natin yung talagang lubusang pagpapasalamat sa Diyos, lubusang pagpapahayag ng ating mga damdamin sa Diyos, na katulad ng magnanay, magtatay, na talagang yung isang anak pagbata pa nakayakap sa kanyang nanay, nakayakap sa kanyang tatay, pinapasalamatan niyang kanyang nanay sa bagong laruan, pinapasalamatan niyang tatay niya sa bagong sapatos. Grabe. Let me say na ako po bilang isang anak, sasabihin ko po na ang aming mga magulang po ay hindi sila ganon kalambing. Hindi sila ganon kalambing ang aming mga magulang. Hindi sila gaanong malambing. In fact, mas maraming taon na nalayo ako sa magulang kaysa yung magkakasama kami. Magkakasama kami mula elementary, yung elementary days. Araw-araw kami magkakasama ng parents ko. Pero nag-high school kami, magkakasama na lang kami sa parents namin, Sabado at Linggo. Dahil kami ay itiniran nila sa boarding house na malapit sa university na doon kami nag-high school. Nag-college kami dito sa Metro Manila. At ang nangyari, yun na, mas mahaba na naman yung pagkawala namin. Semestral break lang kami naroroon sa aming pamilya. Hanggang sa nakatapos na kami, hindi na ako bumalik sa probinsya. So hindi gaanong malambing ang father ko, hindi gaanong malambing ang nanay ko. Pero ramdam namin yung love, yung care ng mga magulang namin. Hanggang sa ngayon, ang nanay namin yata ngayon ay 86 years old. Pero tuwing magkikita kami, kinukumusta ako ng nanay ko. Nilalagay ni nanay ko yung kamay niya sa ulo ko, ginaganon niya ako. Anak, kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ang sakit mo? Makikita niya yung mga kamay ko dito sa kamay ko na ito. Yung mga tumaba na ng mga ugat na dito lagi tinutusok ng karayom na dalawa. Tuwing magdadialysis ako, 2 karayom, may 1 karayom dito, may 1 karayom dito. Pag nakikita niya, anak, sabi niya, anak, kawawa ka naman, yung kamay mo. Ganon. Ramdam ko yung care ng nanay ko. Tapos kapag binibigyan namin ni Pastora ng pang merienda niya, tulad ng panghuli na Mother's Day, kumain kami, kasama ko yung 3 kapatid kong babae, si Ate Feli, Pastora Lori, at saka si Luz. Kasi yung panganay namin ay nasa Tagaytay. Kain kami sa SM. Noong lumabas sina Ate Feli at saka si Pastora Lori, dahil bibili sila ng mga pangregalo sa Mother's Day. Naiwan kami ng mother ko doon sa kainan. Tinanong ko nanay ko,
Nanay, pag lumalabas ka pa, dala-dala mong pera mo. Oo. Ngayon, dala mong pera mo. Oo. Labas mo nga yung pera mo. Nilabas niya. Mayroon pang rubber band. O bigyan mo ako ng 500. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng 500. Walang dalawang isip. Kumuha siya ng 500. Inabot niya sa akin. O sabi ko, eto 1,000. So, nanay, kinuha ko yung 500 sukli, dahil binigyan kita ng 500. Kaya yan yung 1,000. Pag binibigyan ko, lagi niyang sinasabi, anak, wag na, wag na. Gamitin mo na lang sa iyong kalagayan. Sabi niya, gamitin mo na lang sa gamot mo. Gamitin mo na lang sa kailangan mo. Sabi ko, nanay, iba lang yung panggastos ko. Meron naman po na pwede kong ibigay sa inyo. Pwede naming ibigay sa inyo. Ramdam ko yung concern ng nanay ko na kami ng mga anak niya ang masigit na concern dahil may edad na siya. 86 years old na siya. Kaya tuwing magkikita kami, inaabutan namin ang aming ina. Minsan magdadala kami ng saging, minsan magdadala kami ng mangga. Yung mga kapatid ko, talagang nagbibigay sila dahil may edad na nga siya. So, ang sinasabi ko dito, mga kapatid, ay napakasarap na i-express natin yung affection natin sa Diyos. Pero dahil sa tension between God and us, lalong-lalo na pag meron tayong nagawang pagkakamali at alam natin, aware tayo na nagkamali tayo, hindi natin maipahayag yung ating affection sa Panginoon dahil parang pakiramdam natin nahihiya tayo. Nahihiya because we have failed Him. Nahihiya tayo because we have done something against the will of God. Nahihiya tayo because we have done something that made His heart sad. At ganun yung realidad na nangyayari. So, katotohanan yung mga nangyayari sa atin na mga ganyan. But of course, hindi naman tayo mananatili sa gitna ng kasalanan. Kangay nagagawa naman natin makabalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pang-apat na nagagawa ng kasalanan at sinful nature sa ating katawan, it avoid responsibility for wrongdoing. Avoid responsibility for wrongdoing. Anong ibig kong sabihin dito? Hanggat meron tayong masisisi, sisisihin natin yung iba. In the case of Adam and Eve, alam natin nangyari, when God was talking to Adam, anong sabi niya? Lord, it's the woman. Yung babae. Nung kinausap ng Diyos ang babae, Lord, it's the serpent. It's the snake. Naghahanap ng pwede nilang sisihin sa kanilang wrongdoing. At kahit hanggang sa panahon natin ngayon, it is happening. Pastor ka man, elder ka man, deacon ka man, worship leader ka man, Bible study leader ka man, ginagawa natin na yung pag meron tayong pagkakamali, hindi maganda ang ating ginawa, hindi maganda yung performance natin, hindi maganda yung ministry natin, maghanap tayo ng sisisihin. We don't like to accept responsibility of our wrongdoing. Yan ang nagagawa ng kasalanan. Dahil gusto natin, may preserve tayo na tayo magaling. I-preserve na tayo ay okay. Kaya ayaw natin. Dahil kapag tinanggap natin yon, inamin natin yon, malalaman nila, nagkamali ako. Malalaman nila na meron akong ginawang hindi tama. Kaya we tend to blame other people. Yan ang mga nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. At eto po, yung tayo bilang tao, sabi ko kanina, magkaiba tayo ng pananaw ng mga lalaki at mga babae pagdating sa ganitong usapin. Mga kapatid, medyo sayo natin at gusto yung the way we work, the way we handle things, the way we handle wrongdoings ay mayroong magkakaibang mga kaparaanan. At iba yung pag-handle ng lalaki, iba yung pag-handle ng babae sa mga bagay na mga nangyayari sa atin. Now, magbigay lang ako ng mga 3
na pagkakaiba na pag tayo affected yung ability natin sa ating mga kaibigan, yung relationship natin with our friends, and so on and so forth, ay naapektuhan. Number one. Tingnan niyo po ito Number one, men have poorer skills in intimacy than women. Men have poorer skills in intimacy than women. Sa ayaw nyo't gusto, alam natin, mas malalambing ang babae kaysa lalaki. In general yan. Mas malalambing ang babae kaysa lalaki. Kaya tingnan niyo po kahit sa katotohanan, yung mga bata, alin sa magulang nila, lalaki o babae o tatay nanay, kanino mas malapit ang bata? Kay tatay o kay nanay? In general, yung mga anak natin mas malapit kay mama, mas malapit kay nanay, mas malapit kay mother. Instinct sa bata, mas malapit siya sa nanay niya. Maybe simply because talaga naman ramdam niya nung bata pa siya, nandun pa sa loob ng tiyan ng kanyang ina, nanay na nandun. Hanggang sa may labas siya, alam niya na galing siya sa tiyan ng kanyang ina, sa sinapupunan ng kanyang ina, kung kaya nga't mas closer ang bata. Halimbawa, pag mag-iyak-iyak yung bata, kanino siya tatakbo? Bihirang-bihirang tatakbo sa ama, tatakbo yan sa nanay. At ganun din ang napapansin ko sa mga bata, sa pagsasalita. Parang majority ng mga bata, mas una nilang nababanggit yung mama kaysa papa. At kapag medyo nagsasalisalita na silang ganon, katulad ni Juliana, ni Budanding, na nandito po, yung aming apu-apuhan dito, mas madalas kong naririnig kay Juliana, kay Budanding, mama, mama, mama. Sinasabi nga ng nanay niya sabi mo papa. Minsan tinatanong niya, nasaan si papa? Yan. So, sa aking observation kay Juliana, mas maraming beses niyang binabanggit ang mama kaysa papa. Yun po yun. Kapag naglalambing siya, nagpapabuhat sa kanyang mama. So, yan po, ang mga lalaki ay hindi gaanong malambing. Mas malambing ang babae. Number 2, ang mga lalaki, men define intimacy either superficially or sexually. Men define intimacy either superficially or sexually. Ito yung bunga ng aking mga research doon sa mga pagtuturo ni na John Maxwell. Ang mga kalalakihan ay kanilang idinidefine, kanilang inuunawa ang pagiging malapit na minsan yung kanilang definition ay superficial, mababaw. Ibig sabihin ng superficial, mababaw. Or dili kaya ang kanilang definition ng intimacy ay is based on sexuality. Sexually or in our sex experiences na parang napapalapit lang yung lalaki sa mag-asawa kapag nagkakaroon sila ng sex. Yun ang definition ng mga lalaki. Na malapit siya sa babae pag meron silang sexual activity. Baliktarin mo, ang babae ay hindi ganon. Hindi nadidevelop ng babae o dinidefine ng babae ang intimacy sa pamamagitan ng pakikipag-sex sa kanyang asawa. Ang lalaki lang ito in general dahil ito ay bunga ng mga research. Pangatlo, men have less experience being friends. Men have less experience being friends. In other words, my brothers and sisters, my fellow ministers, baliktarin ko. Ang mga babae, mas marami silang kaibigan kaysa lalaki. Baliktad. Ang mga babae, mas marami silang kaibigan kaysa lalaki. Bakit? Siguro ang isang dahilan, kultura ng Pilipino, ang lalaki nagtatrabaho at ang babae nasa bahay. Yun in general na culture ng Pilipino. Pero in the past about 40 years ago, hindi na ganoon ang kalakaran. Ang mga babae, asawang babae, pumapasok na rin. At alam naman natin, we cannot deny the fact that
mas maraming nag-a-abroad na mga OFW na babae kaysa sa mga lalaki. Ang daming OFW dyan sa Hong Kong, ang daming OFW sa Taiwan, ang daming OFW sa Singapore, mga babae. Macau, mga babae. Kaya baliktad, si asawang lalaki ang taga-alaga ng kanilang mga anak na naiwan ni Mrs. Ang nangyayari naman si asawang lalaki, nababarkada, yan, nababarkada, kaya naiiwan yung mga anak kay lolo at saka kay lola, lalaki yung mga anak kay lolo at lola, malayo sa ama sapagkat ang ama ay hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin habang wala ang kanyang asawa. Kaya mas maraming kaibigan ang mga babae kasi sa kanila mas malambing sila kaysa mga lalaki. So mga kapatid, yan yung pagkakaiba ng lalaki at babae when we talk about intimacy. Now let's define intimacy. Okay? Defining intimacy. Let's define intimacy. Number one na definition ng intimacy ay security. Ano ha? 5 components ng intimacy. Components, number 1, para ma-define natin. Number 1, intimacy, isa sa components niya as we define intimacy ay security. Security. Intimate tayo. Pag sinabing we are intimate, ibig sabihin, we experience security with someone. Okay tayo na makasama. Pakiramdam natin ay ayos tayo pagkasama natin. Pakiramdam natin ay secure tayo kung kasama natin. We are intimate. And in the case of God, dahil ang Diyos ang talagang ikangay kasama natin, ang Diyos ang talagang nagmamahal sa atin, ang Diyos ay malapit at hindi niya tayo iniiwan, nagkakaroon tayo ng sense of security. Ramdam mo, I am loved unconditionally. I am loved unconditionally. So in other words, yung katotohanan na yan, when we talk about our intimacy with God, yung intimacy na yan na nararamdaman natin in the presence of our Almighty God is not a result of feelings, but it is an understanding of the fact that God loves us unconditionally. He loves us unconditionally. And because of that unconditional love, that gives us assurance na talagang ang Diyos natin ay mabuti. That gives us the assurance that God is good because He loves us unconditionally. And because of that, napapalapit tayo sa Diyos dahil alam natin ang Diyos natin is a loving God and His love is unconditional. It brings security. Number 2, when we define intimacy, number 2, nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-worth. Self-worth. Ibig sabihin mga kasama, pag sinabing self-worth, ayos ang presentasyon mo sa sarili mo. Ayos ang iyong tanaw sa sarili mo. Ayos ang iyong assessment sa sarili mo. Hindi mo ito kinukondem ang sarili mo, hindi ka nagkakaroon ng self-pity, kundi maayos. Meron kang self-confidence. Let me use that word. Self-confidence. Self-worth. Self-confidence. Kumbaga sa mga kapatid ay, I am important in this relationship. Ramdam mo na mahalaga ka. Ramdam mo na binibigyan ka ng pansin. Talaga naman, importante ka diyan sa relationship na yan. Kaya tumataas ang confidence mo sa sarili mo because you know for the fact that God, that God values you so much. Biro niyo yan, ang pagpapakita, ultimate na pagpapakita ng worth natin sa Panginoon when He sent His Son Jesus Christ to die for us. Namatay siya, hindi dahil sa siya makasalanan. Namatay siya hindi dahil sa siya nagkamali. Namatay siya because He transgressed the law. Namatay siya
sapagkat nais niyang ipadama ang unconditional love of the Father. Namatay siya para iparamdam sa atin that we are worthy of His love, that we are worthy of that relationship na siya'y dapat malapit sa atin at malapit tayo sa Kanya. That's the ultimate reason kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesus. Katulad sinasabi ni John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Kumbaga sa English, alam naman po natin may tinatawag na superlative degree. Yung sobra-sobra, ang ibig sabihin niyan, superlative degree. Kaya yung sobra-sobra sinabi ni John, yung sabi niya, for God so loved the world. Pwede naman niyang sabihin na for God loved the world. Pero may superlative degree, so loved the world that He gave His only begotten Son. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na ma-develop yung intimacy between God, between Him and us, at ipinaramdam niya sa atin para maramdaman natin yung self-worth, yung intimacy na ito'y binibigay sa atin ng ating Panginoon. Number 3, pag sinabi nating intimacy, nagkakaroon tayo ng sensitivity. 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 Na ang sinasabi diyan ay, I want to sense and meet your needs. That is God. That is God. Kasi nga siya yung may gusto na malapit siya sa atin. Siyang may gusto na malapit tayo sa Kanya. Kaya mismo, napakaganda ang Diyos na ito, napakatalino at napakabait ang Diyos na ito. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya, kundi siya yung lumapit sa atin. Just imagine my fellow ministers, He is the second person of the Trinity. Being God from eternity to eternity, yung Spirit na Jesus became a man like us. Siya yung lumapit. Hindi tayo yung pinalapit niya. Hindi tayo yung hinintay na lumapit sa Kanya, kundi siya yung lumapit sa atin. Nagkatawang tao ang ikalawang persona para siya'y mapalapit sa atin. At dahil sa malapit siya sa atin, maramdaman natin yung sense of intimacy. Maramdaman natin that God is there because He wants to meet our needs. Yung mga needs natin, dahil alam niya na ang tao may pangangailangan. And so, despite of the fact na ang tao ay nagkasala, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay inilapit niyang kanyang sarili. Maramdaman natin that in Jesus, we have everything. At dahil sa malapit siya, we have everything. Bakit? Kasi pag malapit ang Diyos sa atin, ano pa ang kakulangan natin? Na siya na mismo na Diyos, the creator of the heavens and the earth, ay inilapit niya ang kanyang sarili. Hindi niya kaya mailapit yung mga ibang bagay na mas lesser kaysa kanyang sarili. Na siya ay bilang Diyos, ay nagawa niya magkatawang tao na katulad natin just to be with us, just to be close with us, para maramdaman natin yung sensitivity of God, that He is there, He knows you, He knows me, He feels you, He feels me. At yan mga kapatid, definition yan at component din po yan ng intimacy. Number 4, pag sinabi natin mga kapatid na intimacy, we talk about sharing. Sharing. Na kumbaga sa intimacy, kahit man sa mag-asawa, kahit mag-boyfriend, kahit sa mga magulang sa mga anak, they want to spend their time with us. Intimacy. Intimacy. Kumbaga kayo na mag-boyfriend, para ma-develop yung relationship ninyo, nagde-date kayo. Kumakain kayo sa labas. Minsan yung salitang kumakain sa labas ay literal na ginagawa natin. Bakit literal na ginagawa? Nandun ka sa bahay ng girlfriend mo. O maglabas kayo ng mesa sa tabi ng bahay ng girlfriend mo. O doon na lang kayong kakain na dalawa. Ay, di kumain sa labas. Di ba mga kapatid, kumain kayo sa labas. Pero siyempre, pag sinabing kumain sa labas, punta sa isang restaurant, pumunta sa isang magandang kainan, dining na kainan, doon kayo kakain. Pero siyempre po, anumang paraan ng pagpapakita na talagang binibigyan mo ng panahon, yung intimacy ng bawat isa, kung kaya nga nagkakaroon ng sharing of resources, sharing of feelings,
sharing of ideas, sharing of thoughts, sharing of love. Part yan ng intimacy. Kaya di ba mga kapatid, back sa Genesis, ano ang mababasa natin? Back sa Genesis. Anong sabi sa Bible? Genesis 2. Ang sabi doon ni Moses sa kanyang historical account, si Adan at Eva ay parehong hubad. Both of them were naked. Tapos, anong sabi doon? And Adam knew his wife. Kung i-translate natin na literal sa Tagalog, at si Adan ay nakilala niya ang kanyang asawa. Literal translation yon. Anong ibig sabihin na literal translation sa hermeneutics? Ang ibig sabihin niyan ay word for word. Isasalin mo yung salita sa langwahe na yan sa panibagong langwahe. Adam knew his wife. Literal. Adan, knew, nakilala. Adam knew his wife. Adan, nakilala niya ang kanyang asawa. Literal translation, word for word from one language to the other. Pero mayroong tinatawag na hindi word for word, kundi thought for thought. Yung pinakalaman. Yung pinakalaman. And so, doon tinatawag sa hermeneutics na dynamic equivalence. Hindi word for word, kundi ano ba ang katumbas ng langwahe na yan sa langwahe na doon mo siya isasalin. Yung literal translation, word for word. Yung isa, dynamic equivalence, thought for thought. Yan, tatandaan nyo yan sa basic hermeneutics. So yung sinabi dyan, and Adam knew his wife. Literal translation yon. Makikita nyo yan sa mga Bible na King James, American Standard Version, New American Standard Version, Revised Standard Version, at makikita nyo sa English Standard Version. Dahil yung mga iba-ibang versions na binanggit ko, lahat yan, nung itrinanslate nila ang Hebrew, ang ginamit nilang principle ay from Hebrew to Greek and from Greek to other languages. Bakit from Hebrew to Greek? Sapagkat mula sa Hebrew, itrinanslate ng 70 people sa Greek at ang tawag nila doon ay LXX. Na kung idiretso mo yung LXX, 70. Del Roman numeral yon, L50, X10, X10. Kaya 50 plus 10 plus 10, 70. So, itrinanslate ng mga scholars sa Egypt yung Hebrew into Greek. At ang resulta na kanilang ginawa, tinawag nilang LXX or tinawag nilang Septuagint. Yung LXX, ibig sabihin niyan ay 70 sapagkat 70 scholars ang nagsama-sama na i-translate ang Hebrew Bible, Hebrew language na Bible into Greek language na Bible. Kaya dahil 70 sila, pinangalanan nilang LXX 70 or nilagyan nila ng pangalan na Septuagint. So, doon sa pagsasalin nila, ang ginamit ng LXX o ng 70, yung and Adam knew his wife, ang ginamit nila na paraan ng pagsasalin from Hebrew to Greek and then from Greek to other languages ay literal translation. Yun. Word for word. Mga kapatid, hinihimay-himay ko ito dahil napakahalaga sa atin
ng mga nagtuturo, nangangaral, nagsesermon, tama ang ating exegesis sa text, tamang interpretation natin sa text para makarating ang tamang mensahe sa mga tao. Now, si Adan, nakilala niya ang kanyang asawa. Literal yon na sinabi. Pero paano yung dynamic equivalence? Na yun talaga ang ibig sabihin. Ito ang dynamic equivalence niya. Thought for thought, hindi word for word. Ang ibig sabihin mga kapatid, pumunta kayo sa concordance ninyo. Concordance. Exhaustive concordance na Strong's. Or pumunta kayo sa Young's Analytical Concordance. O pumunta kayo sa Theological Dictionary. Or pumunta kayo sa Encyclopedia. O pumunta kayo sa tinatawag na commentary. At aalamin nyo yung statement na yun doon sa Genesis chapter 2. And Adam knew his wife. Karamihan ng mga commentators, karamihan ng mga dictionaries, Strong's, Young's, sasabihin po sa inyo, nang ibig sabihin na Adam knew his wife, ang talagang ibig sabihin niyan ay ito. And Adam had a sexual, pakinggan niyo po to, had sexual activity with Eve, with his wife. Direct to the point. Ang ibig sabihin ng an Adam knew his wife, direct to the point, Adam and Eve, nagkaroon sila ng sex. Yan ang ibig sabihin doon ng teksto. Walang mali siya yan. Ipakita ninyo yung teksto na itong kahulugan. Kasi minsan hindi natin masabi-sabi yan dahil tayo na mismo ang mga pastor. May mali siya na tayo kaagad eh. Ayaw nating sabihin sa miyembro. Pero yun ang ibig sabihin ng text ng Bible. Ayaw lang natin maging direct to the point. Pero mga kapatid, paano matututunan ng mga miyembro kung hindi mo sasabihin yung tama na nandyan sa Bible? So, yan ang ibig sabihin. And Adam knew his wife. In other words, and Adam had sex with his wife. Yun ang ibig sabihin nun. Now, ano po yun? Kung babalikan na natin yung pinag-usapan natin, yang nangyari kay Adan at Eva na nagkaroon sila ng sex, ibig sabihin niyan, Adam and Eve experienced intimacy with one another. They experienced intimacy. They were close to one another because the highest form of intimacy between husband and wife is sex. Yan ang tatandaan po ninyo. Kaya nga ang sex, nagbubunga ng babies eh. Nagbubunga ng anak. Dahil yun ay yung mga bata ay bunga ng intimacy between husband and wife. Naging literal na close ang damdamin nila. Naging literal na naging close ang katawan nila. Dahil siyempre, meron ba kayo nakikita nagsesex na magkalayo ang katawan? Diba? Mga kapatid, yan yung dapat na makita natin at ipakita natin sa mga tao na pag nagtuturo tayo ng biblical intimacy between husband and wife, pag ituro nyo halimbawa, pakita nyo yan, Genesis chapter 2, na yun ang ginawa ni Adan at Eva, na nagkaroon sila ng sex at yun ay intimacy. At wala nang pinakamataas na intimacy between Adam and Eve, kundi yung sexual activity nila. At yung kanilang pagiging malapit sa isa't isa, nagbunga ng tao. Kaya nagkaroon ng Cain, Abel, hanggang sa paglipas ng panahon, at ito na, sa panahon natin, kaya nagkaroon ng tao na ang pangalan ay Rogelio, ang pangalan ay Michael, ang pangalan ay Jeffrey, ang pangalan ay Marivic, ang pangalan ay Maricel, ang pangalan ay Antulin, ang pangalan ay Richard, ang pangalan ay Beth. Bakit? Bunga tayo ng intimacy between our father and our mother. So, imagine ninyo na yun ang nais ng Diyos, na picture o larawan ng intimacy natin dapat sa Diyos at saka tayo. Na yung pagiging malapit natin sa Diyos ay magbunga ng maraming magagandang bagay.
yung pagiging malapit natin sa Diyos, magbunga halimbawa ng evangelism, magbunga halimbawa ng conversion ng mga kaluluwa. Dahil sa malapit tayo sa Diyos, alam natin ang tibok ng puso ng Diyos, kaya alam natin kung anong nais ng Diyos, kaya nagagawa natin. Why? Because we are intimate. Dahil malapit tayo sa Diyos, magbubunga yan ng masipag ka sa gawain ng Panginoon. Dahil intimate ka sa Panginoon, naririnig mo ang boses ng Diyos, kung anong nais niya, maging elder ka, maging pastor ka, yan po, maririnig natin. Bakit? We are intimate. Malapit tayo sa Kanya. Kaya limbawa, 5 taong ka na licensed minister, dahil malapit ka sa Diyos, maririnig mo ang tinig ng Panginoon. At sinasabi niya, anak, gagawin kitang isang pastor, gagawin kitang pastora. Pero nakakalungkot, sa tagal mo ng licensed minister ka pa rin. Maari po, literally, malayo ang damdamin mo, malayo ang puso mo sa Panginoon, kaya hindi mo naririnig kung anong boses niya, kung ano ang ipinapagawa niya sa iyo. O, salamat sa Panginoon. Sa mga katulad niyo, responding to the call of God, na yung pag-response to the call of God is a result of your intimacy with God. The more we are close, the more we listen, the more we know the voice of God, the more we know His ways. Bakit? Malapit tayo sa puso ng Panginoon. Ang isang masasabi natin na larawan ng intimacy. Remember nung Last Supper ni Jesus with His disciples. Eto na, nandun na sila. Let me say outright. Yung nakikita natin na mga nakalagay sa frame na Last Supper, na nandun sila sa isang mahabang table, nakatayo sila, mali po yun. Dinidiretso ko na kayo, mali po yun. Baka sa inyong kusina, meron kayong gano'n na naka-frame, na nakatayo yung mga disciples na nandun si Jesus Christ. Unsolicited advice. Itabi nyo na po yun. Hindi po yun ang tunay na larawan ng biblical, sabi ko, biblical na Last Supper. Hindi po yun. Bakit ko nasabing hindi po yun? Now, I will invite you na pag-aralan nyo yung Hebrew culture. Ang Hebrew culture, pag sila'y kakain, hindi sa mataas na mesa. Nalala ko nung maliit po kami sa Ilocos, ang tawag doon ay dulang. Dulang. Mababa lang na mesa. Parang 1 foot ang taas niya. At kami na magkakapatid nung dulang pa lang, uupo kami, nakapaikot kami doon sa dulang. Ganun po ang kultura ng mga Israelita nung panahon ni Jesus Christ. Remember, tayo ay nasa kontinente ng Asia. America is another continent. Diba mga kapatid? Africa is another continent. Australia is another continent. At Asia is another continent. And listen to me please. Ang Israel ay nasa continent ng Asia. Kaya ang mga Israelita, sila ay mga Asian people na katulad nating mga Pilipino na Asian people tayo because Philippines is part of Asia. Ang tawag ay Southeast Asia. Ang Israel, Middle East Asia. Nandun sila. Kaya po ang kultura nila ay medyo may kahawig sa atin. Bakit? Isa yung kontinenteng ating kinabibilangan at yun yung Asian continent or Asia continent, mga kapatid. Kaya ang kultura nila, pag kumain sila, mababa yung dulang nila na nakapaikot sila, doon sila kakain. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mali kung sakaling meron kayong ganun sa bahay ninyo na nakatayo si Jesus, nakatayo mga disipulo, mali po yun. Itabi nyo na po yun. Magbibiro lang po ako. Alam niyo yung mga Muslim, bebenta-benta sila. Diba? Naglalako-lako. Parang Bombay na pero sila, iba. Meron silang mga inaalok na produkto. May biro, ito yung iba sa inyo, narinig nyo na ito. May Muslim, nagbebenta. Sabi, bili na kayo. Last Supper, maganda to. Sabi daw niya sa mga binebentahan niya. Maganda to. Last Supper. Yan. Meron siyang nakumbinsing bumili. Bumili siya ng isang naka-frame na Last Supper. Nakaalis na yung Muslim na nagbebenta. Biniilang niya yung nakalagay doon sa naka-frame kung ilang tao nandun. Binilang niya. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Hanggang sa nabilang niya, bakit itong mga disciples? 13. Ba't dapat 13 sila kasama na si Jesus? 12 na disciples plus si Jesus, edi 13. Pero sabi niya, ba't 14? Hindi, ulit daw niya ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 14 talaga. Sabi niya, mali ito. Mali ito. Hinintay niya dumaan yung Muslim. Di tinawag niya nung dumaan. Sabi daw niya isauli ko ito kasi mali Sabi daw ng Muslim, hindi maganda. Maganda nga sabi niya. Bilangin mo, sobra. Sabi daw ng bumili. Bilang ng Muslim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nga, no? 14 sila. Dapat 13 lang. 12 yung disciples. Tapos pang 13 si Jesus. Sabi daw. Loko pala. Yung waiter, sabi daw. Yung waiter. Sumama sa picture. Sabi daw ng Muslim. Kaya naging 14. Nakasama daw yung waiter sa picture doon sa Last Supper. Magaling din yung Muslim na lumusot. Now, biro lamang po yun. Dulang. Remember, sabi ni Jesus, habang sila ay bago sila kumain, sabi ni Jesus, isa sa inyo dito ang magkakanulo sa akin. One of you here shall betray me. Nagbulong-bulungan sila. Kulturang Pilipino din na ganyan. Bulong-bulungan bulong-bulong. Kasi Asia bulong-bulungan. Diba? Meron kayong mabasa na doon sa pericope, doon sa setting na yon, merong sinabi doon na merong isang disipulo nakahiga sa dibdib ni Jesus. Nandun siya sa dibdib ni Jesus. Kasi nga ang kultura nila nakaupo. Kaya pwede silang ganun umupo, pahiga na ganun. At si John the Beloved ang tinutukoy nun na nakahilig doon sa dibdib ng ating Panginoon. Kung nakatayo sila, iba ang magiging dating. Pero dahil sa ganung kultura, mababa yung kinakainan, kaya pwede ikaw ay gaganon na ka doon. Yan sa tabi, diyan nakapaikot kayo. Pwede kang kumain na nakaganyan. Yan, nakaganyan ka. Yan. In the case of John the Beloved, ay nakahilig siya doon sa dibdib ng Panginoon at tinanong nga niya. Tinanong, sino ba sa kanila? And of course, alam naman nila at sinabi ng Panginoon, kung sino man ang bibigyan ko ng sarong ito, siya. Siya. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Yung intimacy. Yung literal na pagiging malapit. In the case of Adam and Eve, ang intimacy na nakita natin sa Genesis, yung sexual activity nila. And in the case of Jesus and his disciple na si John, John was intimate with Jesus Christ. Dahil ang literal na picture nung sila ay kakain sa Last Supper, nakahilig, nakahiga sa dibdib ng Panginoon, si John the Beloved. So merong sharing of emotion. Hindi mo ka basta-basta pwedeng dumikit na ganun. Kaya makikita niyo po yung malalambing na mag-asawa. Minsan si babae, anak doon sa lap ng lalaki. Di ba? Minsan yung mga anak, nakakalong sa kanilang ama at kanilang ina. Intimacy. Sharing of feelings. Sharing of ideas. Sharing of thoughts. Mahalaga po yan. And in the case of man and God, sharing of our love to God. Sharing our time with God. Sharing our talents with God. Sharing whatever we have with God. At habang ginagawa natin ito, mas marami tayong nagagawa. Dahil tayo ay intimate, tayo ay close with the Father, close with Jesus Christ. Kaya ang nangyayari,
Mas marami tayong nagagawa because habang tayo malapit sa Diyos, mas naririnig natin na klaro ang tinig ng ating Panginoon. Naririnig natin ang boses ng Panginoon at nagagawa natin yung mga dapat nating mga gagawin. Sa aking kalagayan, marami akong naririnig ng mga kaibigan, ng mga pastor, mga bishops. Lagi nilang sinasabi sa akin, Bishop, hindi pa tapos ang mission mo. Tuloy lang. Sabi ng aking cardiologist, Dr. Montemayor, magkakasama na naman kami noong Martes. Dahil inilapit ko yung hipag ko yung kapatid ni Pastor Eni sa kanya dahil meron siyang case sa puso. At sinasabi niya sa akin ni Dr. Montemayor, iba ka. Iba ka. Parang wala kang sakit. Sabi naman ng iba mga kaibigan ko, Bishop, ang boses mo hindi nagbabago. Iba ka. At alam ko na yung mga sinasabi nila, yan ay mga signs na hindi pa tapos ang mission ko. Kaya lagi kong sinasabi, laban, laban lang. Laban, laban. Yung mga nurses po sa Camarin Doctors Hospital, nagkikita kami MWF, talagang lagi nilang sinasabi sa akin, Daddy, Bishop, masigla kayo. Yeah, ang mga sinasabi nila. Tapos mayroon akong alam na 2 nurses ay hanggang katapusan na lang sila doon sa hospital. Sabi ng isang nurse, Daddy, Bishop, salamat. Na kahit sa short stay ko dito sa hospital, sabi niya, naging friend ko po kayo. Naging friend po kayo at meron akong mga natutunan sa inyo. Ang sarap marinig yung mga ganun. Na yan ay mga bunga ng ginagawa sa buhay mo, ginagawa mo sa buhay. Na yung ginagawa mo sa buhay ay bunga ng intimacy mo with God. Intimacy mo with Jesus. So the more we are closer, as we move closer and closer to God, the more we are sensitive to His voice. And the more we are sensitive to His voice, the more na mas marami tayong nagagawa sa kaharian ng Diyos. It is my prayer for all of us that we will never exchange intimacy with the world has to offer. We shall never exchange our closeness with God to the world. Tandaan natin, yung alok ng mundo is just fleeting away. Pansamantala lang yan. Nakakatukso. Parang ang gandang pagmasdan, pero pansamantala lang yan. It is fleeting. Pero yung maging close tayo sa Diyos, sa ating Panginoon, that is something na magbe-benefit tayo not only here on earth, but eventually, eternally, to be with Him. Sinasabi ng Bible, ang sabi, do not let your heart be troubled, John chapter 14. Anong sabi ni Jesus? I will go to my Father's house and prepare you mansions or rooms. And if I have prepared a place for you, I will come again. So that wherever I am, there you may be also. Ultimately, yung intimacy natin will be forever. Pagkukunin na tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong pag-aaksayahan ng panahon, kung meron man tayong pupunduhan ng ating mga resources, kung meron man tayong gastusan natin yung pagiging malapit natin sa Diyos. Yan ang pagkukulan natin ng pansin, pagkukulan natin ng panahon, at buhusan natin ng ating financial resources kung paano tayo manatili at kung paano tayo magiging malapit sa Diyos. Mga kapatid, sa aking oras is 3:55. Pahintulot po ninyo na hanggang dito muna tayo. Dahil yung isang kapatid po ni Pastora na nakatira sa Ilocos Norte, sa Batak, Ilocos Norte, ay nandito po sila.
Nandito silang pamilya sapagkat meron pong pina-check up yung kapatid ni Pastora. Ano, parang may suspicion na meron siyang cancer. Ano po? So, kahapon sana magkita-kita kami dahil mula nung dumating sila po dito ay hindi pa kami nagkita-kita. Kahapon sana. Kaso ay sa dami ng mga laboratories na ipinagawa kahapon, hindi na po nabigyan ng pagkakataon. Kaya sabi ni Pastora, bukas na lang pagkatapos ng klase. Kaya ipahintulot ninyo na dito ko tatapusin dahil magkikita-kita po kami ng aking hipag. Yan po sa UP kami magkikita-kita. Kaya after this, ay tutuloy na po kami doon at makumusta namin yung hipag ko na suspicious ang mga ano na meron siyang cancer. Dalangin po namin sa Panginoon na hindi naman maging totoo yung mga sinasabi na cancer at pakisama nyo na rin po ang kanyang pangalan. Pangalan po niya ay Vanji. Ang apelido po ay Vanji Lacerna. Then yung mister po niya ay Lacerna. Vanji Lacerna na suspicious siya na meron siyang cancer. Dalangin natin na Panginoon ang mag-alis ng anumang mga cancer cells sa kanyang katawan. So hanggang dito muna po tayo mga kapatid, and may the Lord bless us and may the Lord accompany us. Ano man yung gagawin pa natin na dito sa natitirang oras bago tayo magpahinga ay palakasin tayo at ingatan tayo ng ating Panginoon. Babay po sa inyo pong lahat hanggang sa muli po sa ating klase sa susunod po na Tuesday. Ingatan po tayo ng ating Panginoon. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye Bye-bye po sa ating lahat. Bishop. Bye-bye po, Bishop. Yes. Bye-bye po sa ating lahat. God bless po. Salamat. Mamaya po siguro ay magpo-post po kami ng mga pictures ni Pastora. Makikita niyo po mamaya na kami po ay Hi, magkakasama. sa Maraming salamat po. Bye-bye Thank po. you po, Bishop. Wala na siya.